Ayan na. itanong. Malala ninyo ito. Tatanong ko, Do you remember this? kayo po ba handang magpa-drug test? Okay, ikaw na mag-scoop. Bibigay ko yung resulta ng drug test ko. Okay, bibigay. Kinuha ko kaninang nasa PIDEA na. Tingnan nyo naman, tingnan nyo. Tingnan nyo. I-focus natin sa kanya, ayan. Meron na po. Tapos na. Bangag na bangag, Totoo. Scoop to. Ang hirap ba to? Saan po kayo nagpa-drug test? Sa hospital. Dilated yung mata. Sabay ngiwi. Tingnan nyo, sabay ngiwi. Sa hospital. Kasi, yan. Kasi, nananawagan. Sabi ko. Nananawagan si Presidente Duterte. Katapos ng salita. Tingnan yung mata. Pangulo. Sabi ko, di lahat tayo pa-drug test. Nananawagan yung Pangulo. So, noong araw, 2021, nanawagan si President Duterte o magparatag. Kasi meron na drug addict na tumatakbo. Yung challenge. Yung challenge. Kumasa. Kumasa noong araw. So, ako nauna. Nauna daw. Umaga. Mariano kain doon. Nakais ko pa. Sabay ngiwi. Maraming salamat sa scoop. Thank you so much. Pwede po bang imbitahan yung mga kababayan natin panoorin yung usapan natin? Lunok. Oo, ating mga kasama. Tingnan nyo. Lahat ng ating mga kaibigan. At panood kayo dito sa aming mga kaunting sa inyong bulahan. Pambobola sa taong bayan. Satan at chismisan. Maraming salamat. Magandang gabi. Tingnan nyo. Gabi. Dilated yung mata. Kaya lang, sinabi sa akin, nagpa-drug test kayo, dinala sa PIDEA. Ano ba result? Ewan yung tawa na yan. Tawang pambobola. Alam ko naman, parang may wala, syempre negative. Sinabi ko lang po yun. Sabi ko, alam ko naman yung sagot. Pero masarap na marinig ka direct from the... Ngiwi na. Thank you. Salamat po. So nakita natin kung i-compare natin kay VP Sara, as you can see kay VP Sara, ang dami. Ayan, lahat ng drugs related na kung ano man yan, cocaine man yan, nakita niyo naman, cocaine, ecstasy, methadone, methamphetamine, opium, lahat ng negative yan. At saka, titignan ninyo ang oras. 10:58 ng umaga, nakuha niya ng hapon. Hapon niya nakuha. Pero kay Marcos Jr., kita nyo naman, ayan, nakita ninyo, 12:15 p.m. Hindi ko mawari. 12:15 in just 2 minutes. At saka tingnan ninyo, grabe namang 2 minutes lang yan, 12:15, 2 minutes lang. Wala pang 2 minutes. 15, 16, 17, 2 minutes. 3 minutes ka muna. Pero, nakakatawa dito. Diyos mio, Marimar, iisa lang. Nakita nyo kay Sara Duterte, ang dami, yan, lahat yan. Diyos ko po. So, paano kami maniniwala? Dito pa lang, tignan nyo pa lang, dito sa time. 10:58 po yan. Ng umaga, 11 ka muna, nakuha niya na ng hapon. Yan yung mas tamang proseso. Saka nakita ninyo, ang dami. Pero dito kay Marcos Jr., bukod sa 3 minutes na nga lang, within 3 minutes, may result na. Kaya pala yung tawa-tawa niya. Isa lang, cocaine. Hindi pa hair follicle. Test kit pa. Tignan nga natin kay test kit, parehas kay VP Sara, pero tignan niyo naman, ang dami. Ang daming dinaanan. Lumabas ang naturang resulta ilang araw matapos ang akusasyon ng nooy Pangulong si Rodrigo Duterte na may isang presidential aspirant na gumagamit ng cocaine na hindi na
niya pinangalanan. O ano yung punto doon? Kumasa si Marcos Jr. noong araw na nung sinabi na merong kandidato na nagko-cocaine. Immediately, he took the challenge. Pero, bakit ngayon na mismong si PRRD, hinahamon niya na magpa-drug test tayo? It is for him to sit in the Luneta Park, pakuha siya ng dugo doon, independent entity, independent. o doktor, magpakuha rin ako, sige, pati ako. Sila yung sa public office. May accusation sa iyo. Then you have to disprove it. It is not for me to prove it. Tama. Bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa presidency? Okay. Bakit nga daw? Parang nagpalinis. So, ang tanong, bakit ganito ang sagot niya ngayon? In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to constitutional principle that public office is a public trust. Okay. Say to this, Mr. President. No. 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 Why should I No. What is saying public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. Anong walang connection? He's always had that weakness every time when he was still working. Anong weakness siya? Nagpalakas sa'yo noon? Siya nagsabi na, ito ang point natin dyan. Ako, masasabi ko na guilty ito. Oops, ba't natin sinensor? Guilty talaga. Alam niyo kung bakit? Kasi, babalikan natin noong 2021, may isang pangulo na nagsabi na merong kandidatong tumatakbo bilang presidente ang nagko-cocaine. Immediately, kumasa itong si BBM during that time. Okay? Kumasa siya just to prove na hindi siya yung tinutukoy ni PRRD. Although we found out na yung time nung pag-facilitate nung drug test within 2 to 3 minutes lang in contrast with Sara Duterte. So, sige, ano na natin yon. Ang point dito is kumasa siya kaagad. Totoo man yon, legit man yon o hindi, kumasa siya kaagad. Pero bakit ngayon? Dalawa na ang umahamon sa kanya. Una si PRRD, 8 months ago. Sabi niya, sa Luneta tayo. Anong sagot niya? Baka nagtitake siya ng fentanyl. Sabi niya kay PRRD. Hindi siya kumasa. Ngayon si Attorney Vic Rodriguez humamon. Magpa-hair follicle test ka. Ayaw niya. Bakit ko kailangan gawin yan? Why should I do that? Sabi niya. Kung doon tayo babase, hair follicle kasi yan ibig sabihin, guilty ka. The mere fact na sinasabi mo na hindi yan connected sa public office is a public trust. That is 100% not true. Kasi paano pala na yung nag-decide pala na, papasukin yung EDCA, addict. Wala sa tamang pag-iisip kasi addict. Diba? Paano pala yung kumukulimbat ng pera ng taong bayan, dahil addict. Alam naman natin yung mga addict, gagawin ng lahat, magnakaw ng pera yan para may pambili ng droga. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin na hindi connected yan sa public office, yung public trust. Paano kami magtitiwala na ipinasusuong mo na pala kami sa gera kasi ikaw ay addict? So, the mere fact na hindi ka kumagat, na hindi ka willing magpa-hair follicle test, for us, sa amin, isa kang addict. Yun lang yun at wala nang iba. Isa kang addict. Kasi hindi ka kumasa ka nun Although ka duda-duda, kumasa ka. Pero ngayon, dahil hair follicle test ang gusto namin, mas credible, ayaw mo. Why should I do that? Tingnan mo yung pagmumukha mo. Addict na addict.